Ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Okay, let us open our Bible in the book of Nehemiah. Nehemiah chapter 8 verse 18. Nehemiah chapter 8 verse 18. Ang Nehemiah, yan po ay nasa Old Testament. Sige, i-share din natin yung ating mga bisita. Nehemiah chapter 8 verse 10. Okay, Nehemiah chapter 8 verse 10. Sige. Say amen kung nakita na natin. Amen. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ready, go. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord, neither there be sorry. For the joy of the Lord is your strength. So the title of God's message this morning is, yung binanggit dyan, the joy of the Lord. Amen? Ano ba sa Tagalog ng the joy of the Lord? Ang kasiyahan ng ating Panginoon. Ano ba ang kasiyahan ng ating Panginoon? Okay, malalaman natin yan. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang aming pagsamba sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang Diyos, mga Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na pong maupo ang bawat isa, no? Okay, so the joy of the Lord. Alam niyo pag sinabing joy, ano ba sa Tagalog ng joy? Ha? Pag sinabing joy is kagalakan or kasiyahan. Amen? So alam niyo sa isang bagay, masarap gawin ang isang bagay kapag merong kasiyahan. Amen? Pag merong kasiyahan. So dito ang pag-uusapan natin ay hindi yung sarili nating kasiyahan. Alam niyo ang tao ngayon mga kapatid, iba-iba ang kasiyahan ng mga tao ngayon. Amen? May kasiyahan sa ang mga tao sa sanlibutan, iba't iba ang kasiyahan. Tama? Iba't iba ang kasiyahan. Kaya ang tanong, saan tayo masaya? Di ba? Merong mga tao na masaya pag gumawa ng kasalanan. Merong mga tao na masaya sa ibang mga bagay. Pero alam nyo, ang isa sa magandang kasiyahan, yun ay ang masaya tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Okay, masaya tayo. So, hindi na tayo magtatagal. Ano ba ang kasiyahan ng ating Diyos? Okay? What makes our God joyful? Ano ba ang pwede nating magawa or pwedeng magawa ng isang tao para masabi natin na ang ating Diyos ay mapasaya natin? Amen? Amen. Para maging masaya ang ating Diyos. Tandaan nyo, isa lang ang bagay na hindi at never magiging masaya ang Diyos. Alam nyo kung saan? Kasalanan. Kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, hindi masaya ang Diyos natin. Amen? Amen. Ang gusto ng Diyos sa ating mga Kristiyano ay lumakad sa kabanalan, mamuhay sa kabanalan. Ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa kasalanan. Gusto ng Diyos, doon tayo sa kabanalan. Mapapasaya natin ang Diyos. Amen? Amen. So, magiging masaya ang Diyos. Number one, what makes our God joyful? Number one is soul winning. Amen? Amen. Sa camp natin, yun ang tema natin. Amen? Soul winning camp. Amen? Pag sinabing soul winning, ibig sabihin, pagdadaig ng kaluluwa, ibig sabihin, ang tao tuturuan ng katiyakan ng kaligtasan. Okay? So yan, may mga masaya po kami na may mga bisita kami dito. Okay? So, ang number one na dapat nyo pong malaman is yung tinatawag na katiyakan ng kaligtasan. Pag sinabi pong katiyakan ng kaligtasan, ito yung tiyak mo na kung saan ka pupunta kapag ikaw ay binawian ng buhay. So yun po ang tanong sa ating ngayon, especially sa ating mga bisita, na kung sakaling dumating sa punto ng ating buhay na tayo ay bawian na, tiyak kaya natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Kasi sabi ng Biblia, kung hindi natin sigurado kung saan pupunta ang ating kaluluwa, posible na mapunta tayo sa impyerno. Kapag ang tao namatay, mga kapatid, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao langit o impyerno. Okay, ngayon, ano pa ang langit? Medyo maideya na tayo sa langit Ang langit na kung saan nandun ang Diyos, sa langit wala nang sakit doon, wala nang problema doon, habang buhay tayong masaya doon.
Habang buhay tayong maglilingkod dun sa Diyos, sasamba sa ating Diyos. Yung lugar na yon, magandang lugar yon. Yung lalakaran natin doon ginto at maraming mansions doon. Pero baliktad naman pagdating sa impyerno. Ang impyerno, yan yung lugar ng mga makasalanan. Meron diyang uod na hindi namamatay. Sabi ng Biblia, merong apoy dyan na hindi namamatay. Na kapag tayo nakapasok doon, buong katawan natin doon susunugin sa impyerno at hindi na tayo mamamatay doon. Ibig sabihin, ang mararanasan natin doon, puro sakit, puro paghihirap, at yun ay habang buhay. Amen? Amen. Kaya ngayong nabubuhay pa tayo dito sa lupa, saan ang gusto natin? Langit o impyerno? Amen. Of course, naniniwala ako na lahat tayo gusto natin sa langit. Amen. Baliw na lang yung tao magsasabi na gusto niya sa impyerno. Tama? Lahat ang matinong tao, sasabihin niyan, gusto ko pastor, sa langit ako pupunta. Pero ang tanong, ano ba yung paraan para tayo makarating sa langit? Paano natin matiyak ang langit? Kasi sabi ng iba, para daw mapunta ka sa langit, kailangan magpakabait. Narinig sa ating mga bisita, narinig nyo na po ba yun? Para daw mapunta sa langit, kailangan magpakabait, magpakabuti ka. Yung iba naman, sabi nila, magpamiyembro ka sa simbahan. Okay? Yung iba naman, aminado na sa impyerno daw. Ako, pastor, pag ako namatay sa impyerno, bakit naman sa impyerno? Kasi pastor, masama akong tao. Marami akong hindi magandang nagagawa. Yung iba naman, hindi sigurado. Tama? So, iba't iba ang opinion ng tao kung paano mapunta sa langit. Yung iba magpakabait, yung iba magpamiyembro sa simbahan. Pero aalamin natin sa Biblia, ano ba ang eksaktong paraan? Paano natin matiyak na sa langit tayo pupunta? Ano ba yung sinasabi talaga ng Biblia? Okay, ngayon, bago pupunta ang tao sa langit o sa impyerno, meron munang unang mangyayari sa atin. Ano yun? Tayo muna ay mamamatay. Tama? Hindi naman biglaan na napunta ka sa langit. Hindi man biglaan na napunta ka sa impyerno. Mamamatay muna tayo. But the question is, bakit kaya ang tao namamatay? Bakit kaya ang tao namamatay? Yung iba sabi nila, ay namatay yan pastor dahil sa sakit. Ay namatay yan kasi na-disgrasya. Pero alam nyo ba, yun lamang ay mga mukha ng kamatayan. Pero meron talagang pinakadahilan kung bakit ang taong mamamatay or namamatay. Tingnan natin sa Romans chapter 6. Ito po yung dahilan kung bakit ang tao namamatay. Romans chapter 6, verse 23. Okay, sabi po dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sabi sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kaya pala ang tao mamamatay dahil sa kasalanan. Ngayon ang tanong, naniniwala ba kayo na lahat tayo ay makasalanan? Amen. Yes, yan po ay nakalagay sa Romans 3:23. Sabi diyan, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So pag sinabing lahat, ibig sabihin walang exemption. Lahat tayo sa buong mundo makasalanan. Kahit na bata yan, kahit na matanda yan, kahit na pastor yan, kahit na pari yan, kahit na ministro yan, kahit na presidente yan, kahit na mayaman o mahirap, anumang marating natin sa mundong ito, lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos na makasalanan. So ibig sabihin, dahil lahat tayo ay makasalanan, ibig sabihin lahat tayo ay mamamatay. Amen. Di ba nabasa natin kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eh lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin lahat tayo ay mamamatay. Amen. Pero, hindi nga lang natin alam kung kailan. Amen? Meron bang nakakaalam sa inyo? Ako pastor, ganitong date ako mamamatay. Meron ba? Walang nakakaalam sa atin kailan tayo mamamatay. Amen? Amen. Alam natin kung kailan yung birthday natin. Kailan tayo nabuhay sa mundong ito. Alam natin. Pero hindi natin alam kung kailan tayo papanaw. Amen? Alam natin yung kung kailan tayo nabuhay sa mundong ito, kung kailan ang birthday natin. Pero walang nakakaalam kailan tayo mawawala sa mundong ito. Tama? Hindi natin alam kung kailan. Yung iba nga natutulog lang eh. Hindi na nagising. Tama? May nabalitaan na ba kayong ganon? Natulog lang, hindi na nagising. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin alam kung kailan ang kamatayan. Amen. Merong mga tao malalakas pa,
Pero binawian ng buhay. Tignan nyo naman yung mga disgrasya ngayon, no? Pag nanood kayo ng balita, grabe ang mga disgrasya. Di ba? Dito sa Balayag, di ba? May mga disgrasya rin nangyayari. Doon sa Bulacan, bago lang. Merong isang, may daanan doon na pababa. Tapos may isang owner, di ba? Ano ngayon yun? Viral ngayon yun? Merong isang owner na merong ilan sakay ba yun? So may mga bata pa, ang bilis ng patakbo. Tapos may tatlong babae na naglalakad lang sa gilid. Ano nangyari? Nabundol. Yung tatlo na yun. Yung nanay, yung anak, patay. Tapos dumating yung tatay, yung iyak ng iyak yung tatay. Di niya alam kung anong gagawin niya. Isipin niyo naglalakad lang yun. Malalakas yun. Yung nanay at yung bata, ang liit po. Hindi ko alam kung ilang taon na yung bata. Siguro mga 10 years old, mga ganun, or 11. Malakas yun. Mag-ino, naglalakad, ewan ko kung saan pupunta, pero yung yung owner, mga magsuswimming yun. Nabangga isang iglap lang. Patay. Amen? Amen. Tandaan nyo, ang kamatayan walang pinipili. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, matagal pa ako mamamatay. Malakas pa ako. No. Kasi maraming malalakas pero namatay. Amen. Meron namang malakas, pero nung nag-drive, nung nabangga, patay. Malakas yun, Amen? Amen. Meron namang namatay dahil sa sakit. Mga kapatid, hindi natin alam yung mukha ng kamatayan. Amen? Pwede tayong mamatay dahil sa sakit, pwedeng sa disgrasya. Meron din namang namatay sa kalamidad. May namatay dahil sa lindol, dahil sa baha. Merong namatay dahil sa gera. Kung mabalitaan nyo sa Israel, di ba? Sa Hamas, ilang libo na ang namatay dyan. Iba't ibang mukha ng kamatayan. Pero ang pinakapulot dulo talaga niyan, yung sinabi ng Biblia na dahil sa ating kasalanan. Amen? So lahat po tayo mamamatay. Pero ang tanong, sigurado na tayo ay mamamatay. Ang tanong, Pastor, paano kung masisigurado na sa langit ako pupunta? Simple lamang mga kapatid. Sa John 3:16, ino natin. John chapter 3 verse 16. Yung iba sa inyo, alam na to John 3:16. Ito yung pinakaparaan ng Diyos, mga kapatid. Paano natin masigurado na sa langit tayo pupunta? Sa John 3:16. Okay. Basahin natin. Ready, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So sinabi ng Biblia, for God so loved the world. Sa Tagalog, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan. Mga kapatid, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Amen. Ikaw, ako, lahat tayo. Lahat tayo minahal ng Diyos. Ang tanong, bakit ba tayo mahal ng Diyos? Kasi una, dahil makasalanan tayo. Tama. At ito ang katotohanan kung bakit tayo minahal ng Diyos. Pangalawa, makasalanan tayo. At pangalawa, mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Nabasa natin yan kanina. At ito pa ang pinakamasakit. Alam nyo ba na kapag tayo namatay, yung ating kasalanan, pagbabayaran natin ito sa apoy ng impyerno. Kaya ang nakakalungkot pag tayo namatay, dediretso tayo sa impyerno kasi doon natin pagbabayaran lahat ng ating kasalanan. Di ba nakakalungkot? Pero may good news. May mabuting balita. Ano yun? Mahal ka ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay at mapunta sa impyerno. Ngayon, anong ginawa niya? Anong ginawa ng Diyos dahil sa mahal niya tayo? Sinabi He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino ba yun? Sino ba yung kanyang kaisa-isang anak? Yung napako sa krus. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Alam nyo ba, sabi ng Biblia, siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus. Pero bago siya napako, pinagbubugbog muna siya, pinaghampas, kinurulaan siya ng tinik, pinunit yung damit niya, pinako siya sa krus, pinainom siya ng suka, tapos tinusok pa yung tadyang niya, tapos halos maligo siya ng dugo. Bakit niya nagawa yun? Mahal niya tayo. Amen? Mahal niya tayo. Ayaw niya tayo na basta-basta na lamang mamatay at papunta sa impyerno. Kaya,
inako niya lahat. Alam niyo ang katotohanan na tayong lahat yung dapat maparusahan sa impyerno. Pero inako niya lahat ng ating kasalanan. Amen? Amen. Dahil sa mahal niya tayo, ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. Ngayon ang tanong, Pastor, paano tayo mapunta sa langit pag tayo mamatay? Tuloy natin, yung pinasa natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito ang paraan. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya. Sino yung Kanya? Kay Jesus. Ano sabi ng Biblia? Should not perish. Ay hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak saan? Sa apoy ng impyerno. Ano sabi? But have everlasting life. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Ang buhay na walang hanggan, hindi po yan dito sa lupa. Yan ay sa langit. Kasi dito sa langit, meron tayong hangganan. Kasi mamamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero sabi ng Biblia, minahal tayo ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya yung buktong na anak niya sa atin. At sabi ng Biblia, kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. So sa madaling salita, ano pala ang paraan ng Diyos para tayo makarating sa langit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan ang sinabi, whosoever believeth. Kung sino man ang sumampalataya. Hindi sinabi na kung sino man ang magpakabait. Tama? Hindi sinabi yun. Hindi rin sinabi na kung sino man ang magpamiyembro sa simbahan. Hindi sinabi yun. Ang sinabi dito, kung sino man ang sumampalataya. Amen? Amen. So pag sinabing pananampalataya, ibig sabihin yan, ikaw ay naniniwala na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay nilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. Tapos naniniwala ka rin na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo mula sa kapamakan sa impyerno at wala nang iba. Tapos, tanggapin mo siya sa iyong buong puso. Na iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Yun yung sinasabing pananampalataya. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit si Jesus lang ang dapat kong tanggapin at sampalatayanan para mapunta ako sa langit? Bakit siya lang at wala ng iba? Okay, kasi sabi dito natin, John 14:6. Kasi sinabi sa John 14:6, sabi dyan, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kaniya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So si Jesus lamang ang tanging daan. Amen? Wala nang ibang daan patungong langit kundi si Jesus lamang. Hindi sinabi dyan na ang kabaitan ng daan. Hindi rin sinabi na ang pagpapamiyembro sa simbahan ng daan. Hindi sinabi, ang sinabi ay, ako ang daan. Amen. Si Jesus lang ang tanging daan patungong langit. So paano natin siya maging daan patungong langit? Anong dapat gawin? Sumampalataya tayo sa Kanya. Amen? Tanggapin natin siya sa ating buong puso na ating Panginoon Diyos at tagapagligtas. Ngayon ganito, sabi ng iba, para daw mapunta ka sa langit, kailangan magpakabait ka. Di ba narinig na natin yan? Lagi nating narinig yun, magpakabait para makarating sa langit. Pero alam nyo ba, ayon sa Biblia, hindi pagpapakabait ang makakapagdala sa atin sa langit. Alam nyo kung bakit? Kasi una, hindi naman sa lahat ng oras mabait tayo eh. Tama? Ang kabaitan ng tao ay hindi ito tuloy-tuloy. Hindi ito consistent. Ngayon, mabait ka. Maya-maya, nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa. Tama? Tama. Ngayon, mabait ka. Maya-maya, nakakagawa tayo ng hindi maganda. Maya-maya, nakakasuway tayo sa utos. So, ang tanong, mabait ba yun? So, hindi. So, hindi kabaitan na makapagdala sa ating sa langit. Kasi ang kabaitan natin, hindi tuloy-tuloy, putol-putol. Ngayon, mabait ka, mamaya hindi. Mabait, mamaya hindi. Putol-putol. Pero kung si Jesus ang gagawin mong daan patungong langit, straight yan. Walang lapis, walang kulang. Bakit? Kasi walang kasalanan si Jesus. Amen? At sabi nila, para daw makarating ka sa langit, kailangan magpamiyembro ka sa simbahan. Hindi rin po pagpapamiyembro sa simbahan na makapagdala sa atin sa langit. Bakit? Kasi hindi naman simbahan ang napako sa krus. Sino ang napako sa krus?
si Jesus. Pero ganito ganito. Maganda po na maging mabait tayo. Amen? Amen. Maganda naman na maging mabuti tayo. Okay yan. At okay din naman na meron tayong simbahan. Okay yan. Pero hindi yan ang paraan para makarating tayo sa langit. Ang tanging paraan lamang ay sino? Si Jesus. Ano gagawin kay Jesus? Sumampalataya sa Kanya. Tanggapin niyo po siya sa inyong buong puso. Kaya sa aming mga bisita ngayon, sa ating mga bisita, tanggapin niyo ngayon si Jesus. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayo ay mananalangin. Mag-pray tayo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa mensahe na amin pong narinig. Inyo po nawang iligtas ang aming mga bisita. Gabayin niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit at nakayuko, gusto ko lahat mag-pray. Manalangin tayo, kausapin natin ang Diyos. Yung point natin dito ay yung kasiyahan. Ang tanong, saan ka masaya ngayon? I-check mo kung saan ka masaya. Baka yung kasiyahan mo mali na. May mga tao masaya sa bisyo. Yan po ay maling kasiyahan. May mga tao masaya sa kasalanan. Yan po ay maling kasiyahan. Ngayon sa amin po mga bisita. Sa aming mga bisita ngayon, si Jesus lamang po ang tanging daan patungong langit. Tanggapin niyo po ngayon ang Panginoon. Okay? Pastor, paano ko po tanggapin ngayon si Jesus? Paano ko matiyak na sa langit ako pupunta? I-guide ko po kayo sa panalangin. Sa lahat po ng aming mga bisita ngayon, manalangin po tayo. Sundan niyo po ako sa panalangin. Okay? Tanggapin natin si Jesus ngayon. Sa mga miyembro, tuloy lang kayo sa prayer. Pero sa aming mga bisita ngayon, tanggapin niyo po ngayon si Jesus. Para matiyak natin na sa langit tayo pupunta. Okay? Tanggapin natin siya at seryoso tayo. Bakit seryoso? Kasi buhay ang nakataya dito. Na sa isang iglap lang, pag tayo namatay at namulat sa impyerno, nako, habang buhay na nating pagsisisihan yon. Kaya ang tsansa natin, habang nandito pa tayo sa lupa, tanggapin niyo po ngayon si Jesus. Okay? So sa ating mga bisita, sundan niyo po ko sa panalangin. Iparinig niyo rin sa akin para tuloy-tuloy tayo at wag po kayong mahiya. Okay? Sundan niyo po ako. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na aking pong nalaman ang simpleng paraan ng katiyakan, ng kaligtasan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi kayang iligtas ang aking sarili sa apoy ng impyerno. Kaya tinatanggap ko po ang Panginoong Kristo sa aking buong puso na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Na regalo niyo po sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon tuloy lang po tayo sa panalangin. Sa inyo po mga bisita, salamat po sa inyong pagtanggap kay Jesus. Sabi ng Biblia, anytime, anywhere na bawian tayo ng buhay, tiyak na natin na sa langit tayo pupunta. Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa may simbahan tayo. Iyon ay dahil sa tinanggap nyo na ngayon si Jesus. So ngayon, tinanggap nyo na si Jesus. Ngayong araw din na to, sabi ng Biblia, tayo ay mga anak na ng Diyos. So bilang anak ng Diyos, maganda po na sumunod tayo sa utos ng Diyos. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan, magandang buhay. Yun ay pagsunod natin sa utos ng Diyos. Susunod tayo, gagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Gagawa tayo ng mabuti sapagkat ligtas na tayo. Anak na tayo ng Diyos. Okay, kaya tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming pong narinig. Ito po naway aming may sa puso at may sa buhay. Salamat sa mga bisita na tumanggap sa inyo ngayon, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Lord, pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Maging ang pagbabalik ng tithes and offering, maging kagamit-gamit po para sa inyong gawain. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na po mo po ang bawat isa. Pakipasa na lang.
para sa ating tithes and offering. Na-bless ba kayo sa message? Amen. Amen. Okay, sige. So after niyan, nadako na tayo sa sa dedication, no? Sino yung ihahandog? Si Cyril. Zino? Cyril. Oh, nandito pala. Cyril and Nathaniel. Amen? Amen. Okay, sige. So, short lang, no? Short. Tawag dito? Maiksing lang, no? Sa child dedication. Tama? Child dedication. Ibig sabihin, sa Biblia, biblical talaga ang child dedication. Kasi sa Biblia, ang bata ay hindi po ito binibinyagan. Ang bata ay hinahandog sa Diyos. Okay? So, pag sinabing binyag, ito yung sa wisik, di ba? Winimisikan, ganyan-ganyan. So, ang tawag na lang doon is baptism. Ang baptism po ay hindi po ito wisik. Ang baptism ay nilulubog sa tubig. Okay? Kaya sa mga bata, ang sa kanila is tinatawag na child dedication. Sa Biblia, lahat ng mga bata sa Biblia na ipinanganak, hinahandog nila sa Diyos. Okay? Yung Panginoon, nung siya ay ipinanganak dito sa lupa, tama? Sabi nga ng Biblia, di ba, may 3 wise men na nagsidalaw, di ba? So, ang nanay at tatay ng Panginoon dito sa lupa, sa laman, si Joseph at si Mary. Nung ipinanganak na ang Panginoon sa laman, ang ginawa nila, hinandog nila sa Diyos ang Panginoon. Okay, so biblical talaga yan. Okay, so ganito po. Nandito ba yung mga ninong-ninang? Yung iba po, hindi po nakapunta pa sa nandyan po sa papel sila. Sige po. Oh, marami din sila, no? Opo. Okay. Ninong, bali, tig 7-7, no? Opo. 7 ninong, 7 Ninang. ninang. Okay. So, okay lang po kahit di nakapunta yung iba. No? Tapos yung certificate to be followed na lang, no? Kasi nung nalaman lang namin, Friday na. Medyo rush na. Kaya, to be followed na lang yung, yung certificate. So, sa child dedication po mga kapatid, pag sinabing, okay na yung live